paano natin aayusin at lilinisin yung mga record na yan? Okay, medyo magkakaibang issue yan. Una, yung census natin by law kailangan ginagawa every 3 years. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. So 2020, sinasabing nasa 9.2 million senior citizen ang merong tala o record as of 2020. 2023 na tayo ngayon. At kung itaturn over sa lahat yung mga dokumento, nasa na kaya yung bilang natin? At paano yung paglilinis? May mga paglilinis ng record hindi ba, Commissioner? Siguro dapat ma-check natin yung record kung talagang authenticated. Buhay pa yung mga yan. Hindi ba mga fly-by-night yan? Hindi ba mga fictitious name yan? Hindi ba ipinasok lang yan? Paano natin aayusin at lilinisin yung mga record na yan? Okay, medyo magkakaibang issue yan. Una, yung census natin by law kailangan ginagawa every 3 years. Yung last census ay ginawa ng 2019, so lumabas yun ng 2020. Ang tawag yun ay the 2020 census. Doon sa census na yun, lumabas na 9.6 million nga yung Pilipino na elderly o 60 years old and above. Pero yung PSA mismo, nag-project sila na by 2023, mahigit 12 million daw ang senior citizen. Projection yon. Kasi nga, unless na magkaroon ng census ngayong 2023, hindi mababalidate kung tama yon. So yun yan. Ito ay census, di ba? Listahan ito ng lahat ng senior citizen. Yung sinasabi mo naman na, na paglilinis. Pag ginamit mo yung paglilinis, merong equivalent yun di ba? Kasi bakit mo, kunyari, meron kang listahan ng 100 senior citizen sa isang barangay, hindi mo naman kailangang linisin yun kung wala kang ibibigay sa kanya, di ba? As far as we're concerned, meron tayong 12 million senior citizen, hindi natin siya kailangang linisin, trabaho ng PSA yon. Sapagkat lahat ng mamamatay, kailangan tatanggalin ng PSA doon sa listahan ng living na senior citizen. Pag ginamit natin yung paglilinis, papasok sa isip natin yung mga project at program ng DSWD, kagaya ng social pension. Kasi yung social pension, nakalagay doon na ang tatanggap lamang ay yung indigent. Kaya kung meron tayong 12 million na senior citizen ngayon, 4 million ang tumatanggap ng social pension. Ngayon, pagka sinabi mo yung ganon, merong posibilidad na baka merong tumatanggap ng social pension na hindi naman siya qualified na indigent. Pagka yun yung issue, doon natin gagamitin yung paglilinis. Kailangan nating linisin yung listahan natin ng tumatanggap ng social pension kung qualified ba sila pursuant sa provisions ng RA 9994 kung sino yung dapat tumanggap ng social pension. So magkakaroon ba ng separate na listahan yung tumatanggap ng social pension na mga indigent compared to sa ilang mga hindi naman indigent na senior citizen? Yun yung paglilinis na sinasabi. Ang problema natin yan, hindi namin pwedeng pakialaman yun hanggat hindi officially tina-turn over sa amin ng DSWD. Di ba? Kasi kung ang nagsasagawa ngayon ng pag-deliver ng social pension is DSWD, sila yung may karapatan na maglinis, sila yung may trabaho na maglinis, di ba? Para sabihin natin na mali yung listahan nila, that will be presumptuous, di ba? Hanggat hindi naililipat yan sa amin, hindi kami pwedeng gumawa ng isang hakbang, malaking hakbang kung paano lilinisin yon. Ngayon, kung meron tayong alam na mga tumatanggap ng social pension na hindi naman karapat-dapat, trabaho natin, responsibilidad natin na i-notify yung DSWD. Diba? Kapag notify natin sila, then magsasagawa sila ng aksyon kung paano i-correct yun, i-verify nila yun. Diba? Yun yung paglilinis na at the moment, para magkaroon ng paglilinis, kailangan merong dahilan. Kailangan mong i-report na merong tumatanggap ng social pension na hindi karapat-dapat, din doon papasok yung word na paglilinis. Okay. Meron bang pananagutan
Meron naman pananagutan, Commissioner, yung isang senior citizen, indigent man siya o hindi, pero tumatanggap po ng social pension, siguro kaibigan ng barangay, kapitan, o ng kagawad, o sino mang madikit na opisyalis na pwedeng pagkatiwalaan doon, o kaya kamag-anak nila. Meron bang pananagutan ang nasa barangay o yung mismong senior citizen na ipinasok bilang indigent, pero hindi naman talaga indigent, pero tumatanggap ng social pension? May pananagutan ba yun? Alam mo, Kahiro, technically, dapat merong pananagutan. Kaya lang, hanggat walang batas na nagsasabing may pananagutan siya, wala siyang pananagutan. Di ba, parang hindi bawal tumawid ng karsada, pero kung merong batas o merong ordinansa na sabi, no jaywalk sa lugar na yon, pag tumawid ka, may parusa ka. Di ba? Yung kasing RA 9994, ang sabi lang niya, ay yung indigent na senior citizen ay tatanggap ng social pension. Pero hindi nakalagay doon sa batas na yun, kapag ikaw ay hindi indigent ay tumanggap ka, kailangan kang parusahan. Pag sinabi ka bang indigent, yung provision ng batas, ang nagsasabi na wala siyang binabiolate na batas kasi hindi naman nakalagay hindi naman stipulated do sa di ba? Sa mga panukalan yun. Pero pag sinabi bang indigent, ano bang dapat maunawaan ng nakikinig sa atin? Kasi nga marami nagtataka, senior citizen na ako, bakit daw ako hindi kasama sa social pension? Mas mahirap pa ako doon, pero yun, mukhang may kaya, pero meron siya, ako wala. Ano ba ang dapat nating maunawaan pag sinabing indigent? Alam mo, medyo sensitive siya ganito. Nakalagay ito sa RA 9994, ang indigent is one who is frail. Ibig sabihin, mahina yung katawan mo. Pagkatapos you are sickly or with disability. So, kailangan mahina ang katawan mo tapos may sakit ka. O kaya mahina ang katawan mo tapos may disability ka. Kung mahina lang ang katawan mo, wala ka namang sakit, hindi ka papasok dun sa indigent. Pagkatapos may nakalagay doon na hindi ka tumatanggap ng pension sa private or sa government. So, wala kang pension sa SSS, GSIS, or any annuity. Pero pagkatapos hindi ka tumatanggap ng regular support sa iyong mga kamag-anak o kaibigan. So, pagdating dun sa violation ganito, merong nung panahon siguro nagbigay ng social pension, baka talagang qualified siya na indigent. Ngayon, lumipas ang panahon, nagkaroon siya ng trabaho. Correct. Baka tumama sa loto o tumama sa wetting, mga ganong klase ba? Nagkaroon siya ng puhunan, gumanda yung business niya. So, pwedeng naman na nung umpisa ay qualified siya, tapos hindi na siya qualified nung mga sumunod na panahon. So, ang problema natin, wala nga kasing malinaw na guidelines kung paano siya i-correct. Nakalagay doon sa provisions ng IRR ng 9994 na kailangan binabalidate siya every 2 years. Kaya lang, dahilan doon sa laki ng trabaho, isipin mo, 4 na milyon yung bibigyan mo. Pwede mo bang puntahan yung 4 na milyon na yun para i-validate kung mahirap pa din siya? Hindi mo naman, hindi mahirap din gawin i-head count sa mga yan. Kaya nga, so yun yung mga issues na kailangan namin i-hurdle kapag ka nailipat na ng DSWD sa NCSC yung trabaho na yon. But let me say, Kahiro, yung kahit na gaano kalaki yung social pension, 50 billion yun sa 2024. But in terms of social work, in terms of developmental, 20% lang siya sa lahat ng trabaho ng NCSC. Kasi ang trabaho ng NCSC hindi naman mamigay lang nung social pension, hindi naman yung ayuda lang So yung pamimigay na yon in terms of quantifiable effort and time, 20% lang siya. Ang 80% na trabaho ng NCSC ay yung developmental. Kung paano natin paano tayo gagawa ng paraan na humaba ang buhay ng senior citizen, paano sila maging aktibo. So yun yung developmental side. So meron kaming 7 core programs kagaya ng SICADNA kung paano mong tuturuan yung senior citizen na maging busy siya. Di ba merong biblical na pagka daw pwede mong pakainin yung anak mo ng isda o pwede mo siyang turuang mangisda. So pagka pakakainin mo lang siya ng isda, parang feeding program lang yon. Pero yung NCSC meron siyang project o activity na tuturuan mong mangisda in essence. Yung senior citizen para mas bumaba yung dependency niya doon sa mga ayuda, doon sa mga social services na pinoprovide ng gobyerno. If sa tingin mo natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!